Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Sila ang mga salarin. Ang mag-inang iyan ay aswang. Bugoy, ano ba yung pinagsasasabi mo? Huwag mong ipahamak ang mag-ina ko. Totoo naman po ang sinasabi ko, Tiyo. At alam kong alam mo na hindi sila normal na tao. Hindi kita mapapatawad, Bugoy, kahit mamatay ako! Magandang araw po sa inyo, ating mga kabaryo at tagapakinig. Kilalanin niyo na lang po ko sa pangalang Bugoy, mula sa lalawigan ng Cavite. Kwento po natin ngayon ay tungkol sa karanasan ko nang bumisita ang pamilyang Romero. Mga kamag-anak po namin galing Capiz. 3 lamang po sila. Ang mag-asawang Juan at Perlita, tsaka ang kanilang anak na si Bitoy. Pista noon sa aming baryo. Madalas ipagdaraos ang kapistahan ng San Roque sa lugar namin tuwing 16 ng Agosto. Kaya naman maraming bisita ang talagang dumarayo para makisaya dahil may mga musikero at banda pa. May patimpalak at mga pasaya. Bispiras pa lang ay nagdatingan na sila Tio Juan, kapatid ito ni tatay sa ama. Pero magkaiba sila ng ina. Bugoy anak! Nilinis mo na ba ang silid ng iyong tsuhin? Darating ang kanilang mag-anak mula sa Capiz. Kakapis, inay? Hindi po ba pinamumugaran ng mga aswang ang lugar ng Capiz? Ikaw talagang bata ka. 18 anyos ka na pero nagpapaniwala ka pa rin sa mga ganun. Huwag kang ang masyadong manood ng mga kababalaghan kung ano-ano na yung pumapasok dyan sa kukote mo eh. Totoo po ang sinasabi ko, inay. Sadyang wala lang tayong nakikitang aswang ngayon. Siya nga po pala, nalinis ko na. Ewan ko sa'yo, Bugoy. Tinatakot mo lamang yung sarili mo. Siya'y magtungo ka na sa likod ng bahay. At tulungan mo magkatay ng manok ang iyong tatay. Kailangan niya roon ng katulong na magtanggal ng balahibo ng manok. Oo, pupunta na ako sa likod. Nagpunta agad ako sa likod ng bahay para tulungan si tatay. Maya-maya pa, may humintong tricycle sa harap ng aming bahay. Mukhang nariyan na si Juan. Kasama ang kanyang mag-ina. O siya, sige, magugas ka na ng kamay, Bugoy. Mamaya na natin to ituloy. Ang ibang natanggalan mo na ng manok ay ipasok mo na sa loob. Ibigay mo na sa nanay ising mo. Iyang manok na hawak mo naman, hayaan mo munang nakababad. Mukhang makunat pa. Tatanggalan pa ng balahibo yan. Oo, itay. Mauna na kayo, aayusin ko lang po ito. Matapos kong ayusin ang mga kagamitan na ginamit ni tatay, sumunod na ako sa kanya papasok sa bahay. Dinig ko ang kanilang masayang tawanan at kwentuhan. Samantala, hinanap naman ng mata ko ang kanilang anak na si Bitoy. Sa aking pagkakatanda, 9 na taong gulang pa lamang ito. Itatanong ko pa sana kung nasan ito, nang bigla na lamang lumitaw si Bitoy sa gilid ko. Halos mapatalo naman ako. Langya, bakit ka ba nanggugulat na bata ka? San ka galing? Kinarga ko si Bitoy at may naamoy ako sa kanya. Tila may malangsa sa katawan nito. Doon ko napansin ang ilang patak ng dugo sa kanyang puting polo. Nang pagmasdan ko ito, agad naman siyang inagaw ng kanyang nanay Perlita. Bitoy anak, amoy anghit ka pa dahil galing tayo sa biyahe. Huwag kang masyadong magpakarga kay Kuya Bugoy mo. Baka mamaya dumikit sa kanya yung amoy mo. Ayos lang naman po. Hindi rin naman po ako mabango, tiya. Sa katunayan, wala pa nga ho akong ligo dahil abala pa kami ni tatay. Oo nga, Perlita. Hayaan mong makisalamuha ang anak natin kay Bugoy. Magandang maging malapit sila sa isa't isa dahil magpinsa naman sila. Oo nga naman, Hipag. Halika,
tulungan mo akong maggawa ng kakanin. Marunong ka bang magtimpla ng para sa puto? Oo, Ising. Tara! Bitoy anak, huwag kang masyadong makulit kay Kuya Bugoy mo, ha? Opo, Nay. Ibinaba ni Tia Perlita si Bitoy at agad itong tumalon papunta sa akin. Bahagya naman akong nagilaw-gawan dahil panay ang pagdikit niya ng kanyang ilong sa aking leeg. Bitoy, ano ba yung ginagawa mo? Nakikiliti ako. Kuya, bakit naaamoy ko po ang dugo mo? Ang bango. Loko kang bata ka. Anong mabango? Ang lansa kaya ng dugo. Saka baka yung dugo ng manok na kinatay namin ang naaamoy mo, Bitoy. Ganoon po ba? Kuya, may laruan ka po bang pinaglumaan? Akin na lang po. Sige, tara at hahanapin ko sa kahon na tinabi ni nanay. Sige po, Kuya Bugoy. Salamat na po agad. Hinahanap ko ang kahon nang mapansin kong nawawala sa likod ko si Bitoy. Laking gulat ko nang tumambad ito sa aking harapan. Pilyo itong umiti at tumawa. Tila aatakihin naman ako sa puso doon. Ano ka bang bata ka? Bigla ka na lang talagang nawawala at nasulpot kung saan. May sakabuti ka yata eh. Hindi po, kuya. Sadyang natulala ka lang po. Sige na, maghanap ka na ng laruan bago pa ikaw ang mapaglaruan ko. Ha? Bitoy, may sinasabi ka ba? Pakiulit nga ng huli mong binanggit. Wala po, Kuya Bugoy. Guni-guni mo lamang po iyon. Baka nga. Ito, Bitoy. Sa'yo na lang itong lahat. Nakita ko na ang mga laruan ko. Halika, sa labas ka na lang maglaro. May aasikasuhin lamang ako. Sige po, kuya. Maraming salamat, ang daming laruan. Nakakatuwa. Nasaan na yung manok? Langya, wala na. Ano bang problema mo, Bugoy? Itay, nahimulmulan mo na po ba yung isang natirang manok? Nawawala kasi eh. Hindi, anak. Bakit? Saka bakit may dugo sa sahig? Hindi ba't sinasalok naman natin ang dugo ng kinatay na manok? Oo nga ho, Itay. Nasaan na kaya yung manok? Naku ay baka nadali ng aso o ng pusang gala, kaya nawala. Hindi, Tay eh. Lasa ko'y hindi magagawang kunin ng pusa ang manok. Lalo at nakababad sa tubig. Kahit aso hindi magtatangka dahil mainit yon. Hindi na kumikibo pa si tatay. Hinayaan na lang nito ang nawala. Samantala hindi naman ako mapalagay. Pumasok na lang ako ulit sa bahay namin. Naabutan kong naglalaro pa rin si Bitoy. Pasak lang itong nakaupo sa marmol na sahig. Nakita ko ang kanyang suot na tsinelas na may bakas ng dugo at balahibo ng manok. Galing ka ba sa likod, Bitoy? Natigilan ako sa isiping yon nang bahagya itong lumingon at ngumiti. Kakaibang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Tila nagtindigan ang aking mga balahibo sa kanyang malalim na tingin at pilyong pagngiti. Natigil lamang ang aking isipin sa pagkabagabag nang tawagin ako ni Nanay Ising. Anak! Ibili mo nga ako sa tindahan ng asukal at gatas. Kinulang tong pangputo namin ni Tia Perla mo. Oo, Nay. Sandali, lalabas na muna ako. Si Bitoy nga ho pala, baka sumunod. Maraming sasakyan sa kalsada, baka masagasaan. Kaya pakitignan niyo muna. Oo, Bugoy, lumakad ka na at marami pa kaming aasikasuhin. Lumabas ako ng bahay para mamili ng kailangan ni Nanay Ising. Agad naman akong bumalik. Sa aking paglalakad at pagtawid, napansin ko si Bitoy na nakatitig sa akin ng seryoso. Ang pinagtataka ko, bakit baliktad ang refleksyon ko sa kanyang mga mata? Bitoy? Kuya, bakit hindi mo po ako isinama? Ayos lang yon, saglit lang naman ako. Saka baka masagasaan ka. Walang pakundangan ng mga sasakyan rito sa amin. Akala mo yung mga hari ng kalsada. Ah, ganun po pala. Tumango ako at ginulo ang buhok ni Bitoy. Ngumiti naman ito ng malapad at animoy naningkit pa ang mga mata. Kaya hindi ko na ulit napansin ang kanyang mata. Naging abala na rin ako sa pagtulong kina nanay at tatay. Kinagabihan noon, agad akong bumagsak sa kama at nakatulog. Ramdam ko ang matinding kapaguran at antok. Bandang 12:00 nang may marinig akong alulong. Nagkakagulo ang mga aso sa labas ng bahay.
Tila may kinagagalitan ang mga ito habang nakaharap sa bahay namin. Dahil sa sobrang antok, muli akong nakatulog at nagising kinabukasan. Gising na, Bugoy! Maya-maya ay marami na tayong bisita. Kaya maggayak ka na! Oo, inay. Kay aga nyo naman mambulabog. Kitang natutulog pa yung tao eh. Bahala kang ang bata ka. Ako'y gagayak na at magsisimba pa ako, ha? Maiiwan naman dito sila Tia Perlita mo. Nais mo bang sumama? Hindi na po, inay. Baka masunog lang ako sa simbahan. Loko kang bata ka. Siya, sige na, alis na muna ako. Bumangon ako nang makaalis si nanay at agad na naligo. Lumabas naman ako ng aking silid at dumiretso sa may kusina para kumain ng umagahan. Naabutan ko doon ang inang Perlita at Bitoy. Napatitig ako kay Bitoy noon. Tila hayok na hayok kasi itong kumain ng lamang loob ng baboy. Hinayaan lang naman ito ng kanyang nanay Perlita. Magandang umaga po, Tia. Magandang umaga rin, Bitoy. Siya nga pala, nais ko sanang magpaalam sa'yo. Magbabawi sana ako ng tulog. Ikaw na munang bahala sa inyong mga bisita, ha? Lalabas na lang ako kapag nakakuha na ako ng sapat na tulog. Ayos lang, Tia. Patutulugin ko rin. Medyo nahihilo na rin kasi ako sa antok. Sige po, magpahinga na po muna kayo. Kaya ko na po ito. Nakakahilo nga po ang puyat. Salamat po sa pagtulong kay nanay. Wala yun, Bugoy. Naiwan ako sa kusina at inayos ko na ang mga ilalabas kong lagayan na may lamang pagkain. Maya-maya pa ay dinumog na kami ng mga bisita. Si tatay ang nag-asikaso sa mga matatanda niyang bisita. Nagsimula na silang uminom ng alak kahit tanghaling tapat. Kasama nito si Tio Juan na talaga namang giliw na giliw sa kasiyahan. Samantalang naging abala ako sa pag-aasikaso ng bisita. Gustuhin ko mang uminom pero hindi ko magawa. Hanggang sa dumating ang gabi, wala nang masyadong bisitang narating. Pero ang mga bisita ni tatay, mga lasing na. Naisipan kong katukin si Tia Perlita para ayain ang pumasok si Tio Juan. Kaya lang, nang puntahan ko ito... Nasaan na kaya sila, Tia? Nang itulak ko ang pintuan, naamoy ko kaagad ang malangsa at nakakasukang amoy ng kung ano. Halos bumaliktad naman ang sikmura ko nang makitang nakabukas ang bintana ng kanilang kwarto. Nagkalat doon ang lamang loob ng pusa. Wakwak ang tiyan nito at luwa ang mata. Akala ko ba matutulog sila, Tia at Bitoy? Nasaan na kaya ang mag-inang iyon? Muli akong napaatras nang may makita akong mga patay na daga sa gilid ng kanilang kama. Doon ko lang naisip na baka naglaban ang pusa at mga daga, kaya nagkaubusan ang mga ito ng lahi. Dali-dali akong lumabas. Sumuka ako sa gilid ng bahay namin. Sakto namang nakita ko si Tia Perlita na ginigising na si Tio Juan at kasama nito si Bitoy. Balak ko sana silang lapitan at sabihan. Kaya lang ayokong isipin nila na wala akong respeto dahil basta na lamang akong pumasok sa loob ng kwarto nila, gayong alam kong walang tao. Kaya isinantabi ko na lamang ang naiisip. Bugoy anak, ba't hindi ka pa natutulog? Wala na rin namang bisita at madaling araw na. Magpahinga ka na. Ay kalabaw, nanay naman. Aatakihin ako sa gulat sa inyo eh. Bigla na lang kayong sumusulpot riyan. Sadyang magugulatin ka lang talaga anak. Lumakad ka na at magpahinga. Salamat sa pag-aasikaso sa mga bisita natin ng maghapon ha. Hindi ako masyadong nakaramdam ng pagod. Wala po yun, inay. Gusto ko rin naman makatulong sa inyo ni tatay. Siya, ako nang bahalang maglinis at mag-asikaso ng mga kailangang ayusin dito. Magpahinga ka na muna. Sige po, inay. Umalis ako doon at dumiretso sa kwarto ko. Buong magdamag akong hindi nakatulog. Tila hindi ako mapakali. Samantala, kinabukasan, napansin kong wala si Bitoy. Kaya agad ko siyang tinanong kina nanay. Inay, nakita niyo po ba si Bitoy? Parang hindi ko nakikita ang batang iyon. Naku Bugoy, nagpaalam na lalabas para makipaglaro. Hinayaan na muna namin. Hindi naman lalayo yun. Si Tia pala, inay. Bakit ba hinahanap mo yung tiya at pinsan mo, Bugoy? Wala lang po, inay. Wala kasi kayong kasama. Ayos lang naman ako.
Siya, tawagin mo na si Bitoy dahil manananghalian na tayo. Sige po, Nay. Hinanap ko si Bitoy na mga oras na yon. Nakausap ko naman sila Ambo at sabi nila, umalis daw ito matapos kagatin si Lando. Sabay turo sa batang panay ang pag-iyak dahil sa nangingitim nitong kamay. Nangunot ang noo ko doon at saka ito nilapitan. Isinama ko siya sa center at sinabi doon na hindi normal ang sugat nito. Napakalalim nun, kaya nababahala lalo ang kawawang bata. Matapos ko itong isangguni sa center, sinabi ko naman yon sa magulang ng bata. Kahit napinsan ko si Bitoy, hindi ako maaaring manahimik at magbulag-bulagan. Nagtungo ako sa bahay para kausapin sila Tiyo Juan. Tiyo, si Bitoy po. Hindi makita kung nasaan. Tumakbo raw ito matapos kagatin si Ambo. Yung batang kalaro nila. Sinamahan ko sa center yung bata dahil panay ang pag-iyak. Bakit naiyak ng todo? Nangingitim kasi yung kagat ni Bitoy kay Ambo. Nagalit raw kasi ito ng asarin na uhugin. Kaya po nakagat ni Bitoy. Larong bata lang pala. Kaya lang pihadong magagalit ang mga magulang noong Ambo. Kasalanan ng kanilang anak. Kaya dapat lang yun. Matalim ang ngipin ni Bitoy, lalo na't pangil ang magkabilang gilagid nito ang mayroon. Kaya nga, kausapin nyo na lang ng maayos ang pamilya ni Ambo para hindi na magkahaba pa. Nagkasundo sila na kausapin sa barangay ang magulang ni Ambo, pero hindi pumayag ang mga ito na hindi ipagamot sa ospital ang kanilang anak. Nagsisimula na rin kasing mangitim ang labi at katawan ng bata. Mabuti na lang ay may naitabing salapi si Tiyo Juan. Nang maayos ang problema, umalis ako agad doon para hanapin si Bitoy. Halos halughugin ko ang buong lugar namin pero hindi ko ito makita. Hanggang sa magdilim, narinig ko ang sunod-sunod na nakakakilabot na alulong ng mabangis na hayop. Bitoy, nasan ka? Bitoy, nandito ka ba? Umuwi ka na, Toy. Hinahanap ka na ng mga magulang mo. Tara nang umuwi. Bitoy, asan ka na ba? Umuwi na tayo, gabi na. Hindi ko na alam kung saan hahanapin ang pinsan kong si Bitoy. Halos mapuntahan ko na lahat pero walang Bitoy roon. Sunod-sunod na palahaw ng tao ang aking narinig. Ano kaya yung bagay na iyon? Nagpatuloy ako sa paglalakad. Dahil sa kuryosidad, nakarating ako sa malapit na ilog. Nakaamoy ako ng mabaho, malangsa at nakakasukang amoy sa di kalayuan. Sa nanginginig na tuhod, dahan-dahan ko yung nilapitan. Bumungad sa akin ang karumal-dumal na sinapit ng mga naroon. Sa ilalim ng gabing madilim at malakas na hampas ng hangin, sa tulong ng gasera, nakita ko ang mga nakahandusay na katawan ng mga hindi kilalang lalaki. Wakwak ang kanilang tiyan. Naglabasan ang mga laman loob at naggalat ang malapot na dugo. Puro kalmot at kagat ang mukha at leeg ng mga ito. Tuklap ang mukha at dumudugo ang labi. May mga katawan din doon ng mga bata na wala ng buhay. Walang mata, puso at kidney. Nasuka ko sa aking mga nakikita. Grabe ang lala. Bakit umabot sa ganito? Sino ang may gawa nito? Napaatras ako doon at napaupo nang may matapakan ng aking mga paa. Nang tumama ang liwanag mula sa gasera, halos manlamig ako dahil ulo pala yun ng tao. Pugot at naliligo sa sariling dugo. Wala sa sarili akong kumaripas ng takbo kahit walang ilaw hanggang sa makalabas ako ng kagubatan. Dali-dali akong dumiretso sa barangay para ibalita ang tungkol sa mga nakita ko. Nung unay ayaw pa nila akong paniwalaan pero kalaunan ay may pinadala silang tao doon. Nang makumpirma, hiningian na nila ako ng testamento. Matapos noon ay hinayaan na nila akong umuwi. Nay, Tay, alam niyo na po ba? Sa kakahanap ko kay Bitoy, nakarating ako sa may parting gubat. Sobrang dilim at nakakakilabot. Marami rin akong bangkay na natagpuan roon. Ano ka mo? Sino naman kaya ang may gawa noon? Hindi ko po alam, Inay. Pero sa tingin ko, hindi normal na tao ang may gawa noon. Sino? At ano? Bitoy, kailan ka pa nakauwi?
Saan mo po nakita si Bitoy, tiya? Nakita ko sa may malapit na eskwelahan. Lokong batang to, pinag-alala ko. Tayong lahat. Nakahinga ako ng maluwag doon. Sa paglipas naman ng mga araw, mas palala ng palala ang kaganapan sa aming lugar. Maraming alagang hayop at tao ang nawawala at madalas silang makita sa kagubatan. Isang gabi, nagpasa akong alamin kung anong nangyayari sa kagubatang yun. Hindi ako gumamit ng kahit na ano. Lumakad ako sa gitna ng dilim. Ano kayang meron? Nagpatuloy ako hanggang sa makita ko ang nakakapanindig balahibong kaganapan. Nagtago ako sa may likod ng malaking puno habang pinagmamasdan ang nangyayari. Sa tulong ng liwanag na mula sa buwan, napasigaw ang 3 kalalakihan sa sobrang takot dahil sa halimaw na pumapatay. Grabe, ang tindi. Tila bumaliktad na naman ang sikmura ko nang makita kung paanong walang awang pinatay ng isang malaking halimaw ang mga ito. Animoy kawangis ito ng malaking asong mabangis at namumula ang mga mata. Sumirit ang sariwang dugo at tumalsik ang kanilang mga lamang loob sa malamig na lupa. Pinagkakagat at pinagsisipsip ng halimaw ang mga dugo ng mga tao. Maging ang kanilang katawan ay puro kalmot at kagat. Napuno ng palahaw at matinding sigawan ang buong kagubatan. Hindi ako maaaring magtagal. Baka maramdaman ang presensya ko. Kasunod nun ang walang habas nitong pagkain ng mga lamang loob ng tao. Halos magimbal naman ako nang magpalit anyo ang halimaw. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang paslit na si Bitoy. Tila hayok na hayok itong kumain ng hilaw na lamang loob ng tao. Bitoy anak! Sinabi ko naman sa iyong huwag kang masyadong matakaw pagdating sa lamang loob at huwag kang masyadong hayok pumatay. Baka makahalata ang pamilya ng iyong ama. Tanging si Juan lang ang nakakaalam ng kakaiba nating kakayahan. Pihadong walang maniniwala sa atin. Inay naman, alam niyo naman pong magugutumin ang kagaya nating awok. Kaya wala kayong magagawa. Tara na anak, sigurado kung busog ka naman sa dami ng iyong nakain. Sa darating na halalan, makikita nila at matitikman kung gaano kasarap ang kumain ng lamang loob ng tao. Nangilabot ako ng mga oras na yon. Mabilis silang nawala sa aking paningin at nagpasya akong umalis doon para magbalik sa aming bahay. Narinig ko naman na nagkakagulo ang mga tao sa aming baryo dahil sa palalang-palala na sitwasyon. Nirereklamo na nila ang pagkawala ng kanilang mga anak at mga apo. Hindi naman ako nakatiis at tinuro ang mag-ina. Sila ang mga salarin. Ang mag-inang iyan ay aswang. Bugoy, ano ba yung pinagsasasabi mo? Huwag mong ipahamak ang mag-ina ko. Totoo naman po ang sinasabi ko, Tiyo. At alam kong alam mo na hindi sila normal na tao. Matagal na panahon yun ang tinago ang tungkol rito. Hahayaan at palalagpasin ko pa sana kung hindi sila napatay ng tao at hayop. Pero hindi. Ayok sa laman ng dalawa, lalo na ang anak mong si Bitoy. Bigla na lang umangil si Bitoy na animoy isang mabangis na hayop. Muli itong naging katakot-takot na halimaw. Tumulis ang kanyang mga kuko at humaba ang kanyang mga pangil. Sumugod ito sa akin nang dumating si Mang Ray. Sinabuyan nito ng banal na tubig si Bitoy. Saka ito tinaga ng kanyang tanga na itak na may dasal. Nagalit naman si Tia Perlita at muling nagpalit anyo bilang aswang kagaya ni Bitoy. Napuruhan si Bitoy kaya umangil ito. Nakipaglaban si Mang Ray kay Tia Perlita at nagawa nitong putulin ang kamay ng tiyahin ko. Ang mga kagaya nyo ay dapat nang puksain. Patawad, pero hindi ko kayang pahintulutang manatili kayo rito at magasik ng lagim. Patawarin niyo sana ako. Higit na mas mahalaga ang buhay ng nakakarami. Hindi kita mapapatawad, Bugoy, kahit mamatay ako! Muling sumugod si Tia Perlita kay Mang Ray, pero hindi ito nanalo. Dahil nagbigkas ang matandang albularyo ng lati na dasal at iwinasiwas ang kanyang tangan na itak. Sumirit ang sariwang itim na dugo ni Tia Perlita at Bitoy. Nanlaki naman ang mata ni Tio June at galit akong sinugod.
Pinagsusuntok ako nito pero hindi ako lumaban. Sumugod ito kay Mang Ray pero nagawa itong sakmali ni Ambo. Isa ng ganap na halimaw si Ambo dahil nayanggaw ito ni Bitoy. Ginamit naman ni Mang Ray ang punyal at sinaksak ito sa dibdib. Namatay din si Ambo gaya nila Tia Perlita, Bitoy at Tio Juan. Nakamit ng mga tao sa baryo ang hustisya. Simula noon, sinikap naming mamuhay ng normal ng aking nanay at tatay. Ang kwento ni Bugoy ay nagbigay aral na ang mga halimaw ay kailanman hindi magiging mabait. Tinuro rin ang kwento na huwag mang-insulto o mang-away para hindi mapahamak. Higit sa lahat, matutong maging mapagmasid at maging vigilante sa lahat ng oras.